Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Actually, gawa na yung video ko na panghapon. Ang problema, mas nabwisit ako dito, kaya feeling ko, magandang i-content ito ngayon. Di ba, nakakapundi ito, men eh. Ito yung may hino-hold up na na babae, na rider. Videoan mo. Wala ka. Videoan mo, videoan mo. Wala man lang bumaba, lab. Videoan mo, videoan mo. Videoan mo, videoan mo. Wala ka. Ay, ala ka. Grabe. Kaga naman. Wala ka na. Well, hindi mo rin kasi masisi yung mga nakakita, kasi nakalagay dito, nakakaawa, wala man lang tumulong. Siyempre, siguro yung mga nandyan nung time na yun, ayaw rin mapahamak. 'Di ba? May naghihintay din pamilya sa mga willing pumatay eh. May kutsilyo eh. Anong araw to? Anong araw to? Anong araw? Ano mga... Ito namang rider na to. Alas 2, mag-aalas 3. Anong araw, lab? Anong araw? Thursday. Thursday po ngayon. Anong oras ngayon? Mag-aalas 3. Alas Umaga. 3. Madaling araw na nakawan po yung babae dito sa may Content. sa Road 10. Diyos ko po naman. Kondo. Alright. Grabe Ngayon, nakita natin yung pangyayari Alam natin. Hinarap ngayon ni Mayor Isko. Tingnan natin yung comment section. So, maraming pabor na na bugbog later daw pag walang cam. Maraming pabor do sa ginawa, Yung kay FLM, hindi sila pabor kasi unjust vexation lang daw. I'm so sure kung hindi rin natin alam kung ano yung istorya nito, may magtatanggol dito. Eh ngayon, nakita niyo yung ginawa nila, 'Di ba? May sometimes nga nahuhuli pa yung ibang suspect sa ibang kaso eh. Tapos nakikita na lang na may kaso palang rape or or murder. Hindi, ano ba ibig ko sabihin? Ngayon nakita nila, kung makikita mo doon sa comment section, marami ding gigil na gigil. Pero I'm so sure kung hindi nila alam yung history niyan at pinakita yan, may maawa dyan. Ang sasabihin na naman ng ibang bobo na bakit yung kaban-kaban na ninakaw sa sa kaban ng bayan, yung simpleng holdupper lang na humahanap lang ng pangkain sa pamilya ay ikukulong nyo. Pero yung million or billion na ninakaw sa flood control project, wala kayong magawa. Di ba? Wala akong nababasang ganun ngayon eh. Kasi nga, nakita nyo yung ginawa. Diba? Nakita nyo. Pero kung hindi nyo nakita, pustahan tayo panay banat dito ng yung sa flood control. Diba? Ganyan tayo mga Pilipino eh. Well, ano nangyari dito? Ano nagawa niyo? Buha ka ng ina niyo. Kunin yung cellphone ha. Doon sa operatiba natin, kinuha yung mga wallet mo sa weekend na ba? Ba't sino si Dudong? Ha? Tang ina mo. Sinungaling kami lahat ngayon. Ha? Siya ba yung nasa video? Diba? Nandun yung nagko-complain, Tinuturo, sinasabi ko ano yung nangyari. Ang kaiba lang, may video kasi ito nung ginawa. Pero pag walang video yan, marami magtatanggol dyan. So wala ka doon? Hindi ka niya kasama?
O, anong ginasabi mong siya talagang tumira? Putang ina nyo, sasaksakin nyo pa yung babae eh. Oo nga, may panaksak ano. Nakita kasi sa video eh. Panginig kayo ng laman eh. Ano si Dudong? Ano to? Ano sabi? Ano si Dudong? Ano to? Doon nyo piniprenda lahat ng ninanakaw nyo. Gusto kong makita yung ano yung kabuo ng press con eh. Makichismis nga tayo. Kakabwisit talaga no. Binibiktima ho tong isang babae nitong dalawang gago na ito. Muntik pa saksakin. Biri mo, pera lang ang lakad eh. Doon sa netizen na nag-post, maraming salamat sa iyo. At dahil po dyan, nandito po yung biktima, no? Na si Patricia Lopez. Yung nakita nyo nakasakay sa motor kanina. Tromang-troma pa hanggang ngayon. Nangyari po yung insidente kaninang madaling araw, alas 3 sa Bilis ano? 3 AM tapos madaling araw. Hindi ko naman maintindihan sa mga to. Kala yata nito mga to, joke kami. Bilang tugon sa pang-aabuso, pambibiktima kay Patricia Lopez. Gusto po namin i-update kayo. Ayan, pasok mo yung dalawa na yan. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Yung uundayan ka pa ng saksak. Kilala mo itong dalawang to. Yan yung nakita mo. Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Sila yun. Ano ang mga nakuha sa'yo? Yung cellphone ko po. Tapos yung pera hindi ko po papundahin ng bills. Saan yung pera? Asan? Dodong. Ikaw, yung pangalan mo? Moises. Ikaw, Marlon. Moises pa naman. Nakanin yung pera. Pati yung cellphone. Ayun, ayun. Buha ka ng ina nyo. Kunin yung cellphone, ha? Dito na sa operatiba natin, kinuha yung mga wallet mo sa Ba't sino si Dudong? Ha? Tangina mo. Sinungaling kami lahat ngayon. Ha? Siya ba yung nasa video? So wala ka doon. Hindi ka niya kasama. Anong ginasabi mong siya talagang tumira? Putang ina nyo, sasaksakin nyo pa yung babae eh. Panginig kayo ng laman eh. Ano si Dudong? Doon nyo piniprenda lahat ng ninanakaw nyo. Anyway, muli, kami humihingi ng pasensya sa iyo. Anong nangyari sa iyo yan dito sa Maynila. Bigyan niyo ng pera, DSWD. Kesa yung ano, yung galing Imburnal. And I hope today we brought you justice. Huwag mong patatawarin itong mga to, ha? Oo. Pailan na. Dapat ano, tuloy-tuloy dapat 'yan. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, syempre, yung pagfa-file kasi ng kaso, kailangan talaga attendan mo ng attendan yan eh. Yung hearing niyan. Kapag syempre, sa sobrang tagal, madidismiss kasi yan eh. Pagka inano mo, pagka hinayaan mo na lang na hindi mo attendan, yan yung mga sinasabi na katulad nung kay FLM na na-dismiss na daw yung kaso, acquit na daw siya, acquit na kasi na-dismiss. Hindi, may mga reason, isa yan sa mga reason na kailangan niyang attendan. Syempre naghahanap buhay si ate, 'di ba? Abala din ang umatendang hearing. Parang sa amin din nung pag may
nahuhuli kami na shoplifter, nakakalaya din eh. Kasi hindi naman na-attenda namin ng hearing yung ano pag na-inquest eh. After niyang wala din. 'Di ba? Hindi ko nga alam kasi katulad niyan hindi ba pwedeng nakita na sa video na yung ginawa? Hindi na ba pwedeng yun ang pagbasihan agad ng judge ng mahatulan na agad? Kasi no-brainer nakita mo naman na ginaganon na siya ng saksak eh. Yun na yung malakas na evidence na yun eh. Bakit kailangan pa ng trial well, ganun talagang batas natin. Wala tayong magagawa. Yan ang isa sa example, kitang-kita na nga sa video, di ba? Na Complaint to. Wag mong, hindi na to Opo, sana po. marami pang bibiktima yung katulad May mo trauma to. po eh. Ha? Oo ate, wag mong yan. Wag mong tigilan. May trauma sa akin. I know, I can feel it. Ha? Pero, para matagumpay kami mapapayapang Maynila, ang mga complainant dapat hindi umaasas. Yes. Ha? Yes. Wag mo patatawarin ito. Marami pang bibiktima ito. Kaya sometimes, iniisip ko, di ba pwede street justice na lang? Doon sa mga kaso na obvious na ginawa talaga, wala, may batas kasi tayo eh. Yun yung sinasabi ko last time, na may mga times na na kasi dinesign talaga ang batas para hindi gamitin ng emotion. 'Di ba? Para talagang pantay-pantay sa lahat. At ito yung isa sa palagay ko ay parang nagiging komplikado sa sa biktima. Kaya nasa na natin yung katotohanan eh. Pero wala eh. Kailangan talagang dumaan pa rin sa due process eh. 'Di ba? Pero sana naman lahat naman tayo naghihirap. Pati ako naghihirap din ako. Yung alam nyo ba? Nagtitiis akong hindi mag-aircon. Ayan na aircon ko. Pakita ko sa aircon ko. Kasi madidisalign yung camera. 'Di ba? Nagtitiis ako hindi mag-aircon dahil takot ako sa aircon ngayon. Kasi lahat ng kasingko-singkuhan, kapiso-pisuhan, tinitipid ko talaga ngayon. Kasi hindi ako bumibili ng mga bagay, kabibili lang ng iPhone Hindi ako bumibili ng bagay nang hindi ko mapakinabangan. 'Di ba? Kung bumili man ako, let's say halimbawa ng cellphone, gagamitin ko din naman sa trabaho eh. Hindi naman luho 'yun eh. Gagamitin ko talagang magagamit ko talaga. Kasi kung text at message lang, pwede naman yung mumurahin lang. Sanay naman ako doon. Ang ibig ko sabihin, lahat tayo naghihirap. Hindi ako gumagastos sa mga bagay na hindi nagpo-produce ng pera. 'Di ba? Pero never kong maisip na gumawa ng ganyan. Well, nagilty ako ng konti kasi shout out sir, anong name ni sir? Edwin Malaka. Taga Canada, shout out sir. Nagilty ako ng konti kasi nagpapasara ako ng ATM. Pero sila naman ang namilit sa akin. Hindi ko naman talaga kasalanan ba 'yon? Yung magpasangla ng ATM. Gusto ko na nga itigil eh. Kasi hindi, alang naman magpautang ako na wala lang, 'di ba? Kasi yung mga nagpapautang doon sa kung saan man ako ngayon nagtatrabaho, wala na rin sila maipautang. Siyempre naghahanap pa sila ng masasanglaan ng ATM pa. Di naki-join din ako. Yung sa akin ay lang naman, maliit na porsyento lang naman. Hindi ko naman talagang gina-justify ko. Alam mo, kasalanan yun. Pero sila naman ang may gusto. Ba't tayo napuntahan doon, Anyway,
lahat tayo ay naghihirap, no? Kaya sana wag natin maisip na gumawa ng ganito. Wag. 'Di ba? Kawawa naman yung kababayan natin. Kung naaawa kayo sa pamilya nyo, walang makain, yan ang dahilan nyo kung bakit kayo nagkakaganyan, eh, mas isipin nyo yung nagtatrabaho na yan, yung nagpupuyat na yan, yung nagra-rider na yan. Isipin nyo yung ginagawa niyan. Kayo, nakaupo lang maghapon, nag-aabang kayo na hold upin nyo. Hirap na sa inyo yon. Diba? Eh, paano pa itong mga nagra-rider na yan? Yung nagbibilad sa araw na hindi kalakihan ng kita tapos kukunin nyo pa. Abay, mahiya naman kayo. Paano yung mga jeepney driver na halos wala nang kitain ngayon na sa sobrang mahal ng gasolina? Inisip ba nilang mang hold up na lang? Hindi. Diba? Lumalaban. Dapat kayo ganun din. Wala naman kayong sakit eh. Mukhang maganda naman ang pangangatawan nyo eh. Diba? Hindi ko sinasabing tama, medyo lesser evil pa rin naman, pero medyo lesser evil pa kung talagang sa pamilya nyo gagastusin yan, kung pamilya nyo talaga. Pero kung yan ay pang shabu nyo, sabi puta, dapat ngayon palang burahin na kayo sa mundo. Let's say kayo wala nang makain yung iba, iniisip nyo pa yung pang shabu nyo. Diba? Yung pang-inom, di ba? Kadalasan ganyan na nagiging dahilan eh. Akala mo seryoso yung reason kung bakit nang hold up, yung pala wala lang pang-inom, wala lang pang good time, wala lang pang shabu. Diba? Dapat lang talagang kalusin kayo. Pagka ganyan na reason nyo. Anyway, mga kababayan, lahat tayo mag-ingat ha. Kasi sobrang hirap talaga ng yung gasolina, 100 plus, just imagine. 'Di ba? Yung 400 pesos ko dati or 300 pesos ko nung Honda Click pa yung motor ko. Yung hindi pa na ako nabibilhan ng motor ni Tito Norma. Honda Click yung motor ko, full tank na ang 300. Tapos nung umakyat ako ng PCX, wala pang 500 pesos, 400 plus, full tank na ako. Abay, alam nyo kung magkano ang full tank ngayon? 800 na. Diyos ko. Kaya kung halimbawa may pinapatawag ako sa opisina, kung kaya ko namang gawing online na lang, online ko na lang ginagawa. Kaysa pumunta ko titiisin ko yung init dito sa bahay. Makatabi lang ng pampadala sa nanay ko. Di ba? Lahat tayo naghihirap. Lahat tayo may pinagdadaanan. Walang gagawa ng ganyang bagay. Ako, aminado ako dun sa nagpapasangla ako ng ATM, pero sila naman ang may gusto nun. At feeling ko, tulong ko naman sa kanila yon. Na, hoy, mababa ako ha. Ilang percent? Secret. Gusto nyo malaman? Surprise. Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.